Pagpapaunlad ng pambansang infrastruktura, kinikilala ng pamahalaan ang mahalagang papel ng mga pantalan. Welcome to Romis Update Channel! Bilang haligi ng transportasyon, kalakalan at ekonomiya. Kaya naman ngayong araw, tunghayan natin ang isang makasaysayang tagumpay para sa Bacolod City at buong Negros Occidental. Ito ang Banago Port Improvement Project na kung saan pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang Department of Transportation at Philippine Ports Authority ang inspeksyon ng mas pinabagong pasilidad. Papel po ng Banago Port in terms of bilang sentro po ng connectivity at pag-unlad lalo na po dito sa Bacolod and sa buong Visayas po. Yes. Tama po yan, no? Actually, ito pong port natin dito sa Banago, tinuturing po natin itong gateway dito sa ating public service, no? Lalo na sa mga gumagamit po ng isla natin dito sa Panay, Negros Island. So, kasama po dyan sa ating mga binibigyang halaga. Ito syempre kasi simula po nung nag-pandemic po, patuloy na tumataas yung aktibidad na ating mga pantalan, no? Since recovery na po tayo, umabot na tayo sa pre-pandemic level. Ibig sabihin, mas marami na po yung movement ng passenger dito noong 2023 at 2024, and habang tumataas po yung RoRo traffic o yung roll-on, roll-off mula sa mahigit 66,000 vessels call noong 2019, ngayon po nasa 125,000 vessel calls na noong 2024. So ibig sabihin, may demand po ang ating mga kababayan at ang publiko dito, kaya po napakalaki ng papel nitong Banago Port dahil ito po tinatawag natin na Critical Port Facility. Ito po ang naglilink o nagkukonekta sa Negros Occidental. Connecting po ito sa Bacolod, Tupanay, Cebu, Guimaras, Siquijor at pati na rin po sa Bohol. So ito po yung strong Republic Nautical Highway natin na link papunta po sa Dumangas, Iloilo. Napakalaki po talaga ng papel na ginagampanan po ng Port Banago, ma'am, no? At kanina nga po, kanina lang nakita natin na in-unveil na po ni Pangulong Marcos Jr. kasama po si DOTR Secretary Lopez at GM J. Santiago po yung ceremonial marker nitong, tama po ba ito ang, kung saan tayo nakatayo ngayon, ito po ang Port Operations Building. Ano, ma'am? Tama po yan. And dito rin po yung kumbaga sumasakay yung ating mga pasahero, no, kapag meron po silang mga travel. And ito po dahil nga tumataas na yung demand dito sa Banago Port, it is now playing a role especially po sa cargo, tourism, pati na rin po yung inter-island trade natin. So talaga pong ito yung puntahan na ng mga pasahero, no, hindi lamang po para sa kanilang travel, pati na rin po yung paglago ng trade at economy dito po. Correct. Before we go into details, ma'am, na kung ano po yung mga naging improvements po dito sa port, kanina po nakausap natin si GM J. Santiago at kinuwento po niya sa atin paano po yung sitwasyon dito noon. So, before po yung improvement project, sabi po ni Sir J, doon pa po daw sa may dulo yung, doon po tama po ba? Doon po sa may dulo yung Port Operations Building. Tapos sabi po niya, every time daw po na magdadak yung barko, talagang nararamdaman mo raw po yung nanginginig yung buong building at makakita mo hindi talaga ligtas. Maliban pa doon, ay hindi talaga ligtas yung facility at maliban pa doon ay matanda na raw po yung facility. Tama po yan. Gaya po na nabanggit ko kanina, it is also about time for the public, no, sa mga pasahero po dito sa Bacolod na ma-experience naman yung bagong pantalan ngayon sa Bagong Pilipinas. Ano po? And yung luma pong building, maliit pa po kasi yon, and around 50 passengers lang yung kakasya. So ngayon po kasi itong operations office na rin po itong building na ito, and meron na ring passenger terminal. Magkakasama na po sila sa isang building. So andito na po lahat. Kung may kailangan po sa opisina o kaya kung merong biyahe, dito po ang puntahan talaga ng mga tao. And ito po, yung mga structure po dati kasi is hindi pa rin ganun ka-safe, ano? Dahil nga maliit lang, gaya nga po ng nasabi kanina, nanginginig pa yung structure, no, kapag dadaan yung mga barko. And ito po ano na rin, kumbaga tugon sa ating mga pasahero saka sa publiko, especially po ngayon, mas malawak na kung inyo pong mapapansin.
So dito po sa Port Operations Building na ito, tama ba ma'am? No? Nandito na rin po yung passenger terminal. Tapos ano-ano pa po ba yung mga facilities na nandito sa atin, ma'am? Tama po yan. Kanina po nadaanan po ni PPA General Manager Jay Santiago, pati na rin po ni na Secretary Giovanni Lopez at ng Pangulo, ang ilan po sa mga facilities no na meron po itong bagong pantalan natin. So makikita niyo po, meron po tayong ito po sa ngayon, yan po yung office ng ating mga empleyado. Pero po kanina sa first floor, nandyan po yung ating passenger assistance desk. So kung may mga kailangan yung ating mga pasahero, pwede po silang may mapagtanungan dahil 24/7 po yon, may nakaantabay. And meron din po tayong playroom para sa mga bata. Yung mga pasahero natin na may kasamang bata, pwede po sila na mag-iwan ng kanilang mga anak doon, of course under supervision, kumbaga kumpleto po. And ang maganda po dito, meron din po tayong mga prayer room, kumbaga sa ating mga kababayan sa with respect to the religion of our passengers na po, meron tayong prayer room and pati na rin po